maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Happy New Year! Ang bati po ng inyong Mommy Bessie Rios para nga po dito sa ating last broadcast for the year 2022 ng ating pong Moms at Heart. Naku, napaka-exciting po ang ating mga bagay-bagay na looking back. Ayan. At ngayon ay looking forward para nga po sa isang bagong taon. At mamaya, naku, ingat po tayo dahil alam naman natin ang paghiwalay ng taon. Ang dami po mga kung ano-anong kaganapan, ano? Na ayan, sana wag pong ganun kaingay at ang ating pong mga ito ay protektahan po natin para hindi tayo makakuha ng sakit. At ngayon po ay meron tayong pag-uusapan na LOVE po ang ating process, but that is spelled in a different way para from 2022 makatuloy tayo sa 2023. At meron po tayong isang feature na young mother who will share to us her story kung paano itong mga bagay-bagay na ito ay kanya pong napagtagumpayan ang nakaraan at umarap sa bagong kaloob ng ating Panginoon. Kayo po ba ay sasama sa amin sa pamamagitan po ng pakikinig? Napakasimple, 702 DCAS AM Bond. O di ka naman po sa ating pong mga may connection, pwede niyo po kaming samahan sa ating pong FEBC Radio TV o di ka naman po sa Facebook FEBC Radio o di ka naman Moms at Heart at Memo Minka. At na yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At na pong i-welcome ang ating batang mommy who will share to us her story. Hi Emmy, magandang hapon at Happy New Year, no? Today is the last day of the year. Magandang hapon po, Mami Bessie. Happy New Year. At sa lahat ng nakikinig at nanonood din ng Moms at Heart. Happy New Year sa lahat. Meron ka bang mga gustong batiin? Mga kamag-anakan, mahal sa buhay, pamilya, sino ba? Isang barangay. Yes po, ayan. Salamat po sa opportunity. Binabati ko po unang-una syempre yung aming church, yung FABCC, 4th A Bonifacio Christian Church. Happy New Year po sa inyong lahat, sa pastor namin, si Pastor Art, saka si Sister Leia. Ayan, sa family ko, Leasing and Manhares family, Happy New Year po sa inyong lahat. So, yun po. Yes, oo, at kitang-kita sa'yo na wine-welcome mo with love ang 2023 kasi may kapuso-puso ka pa nakalagay dyan, ano? At mamaya, marunong ba ako niyan? Yeah. Today is the last day and then tomorrow is January 1, 2023. Ayan. Well, happy anniversary daw sa akin. It is our 44th wedding anniversary. Wow, happy anniversary, Mami. 44th? Yes. So, binabati ko ang aking darling sweetheart na who just turned also 71 years old. Nakakatuwa na 71 years old. We got married parang mid-20s lang siya. No? So, magkasama for so many years. Yes. 44 years. Kami naman nung December 27, 4 years pa lang. So may 40 years pa. Ganoon ba? Oy, happy anniversary din. So, yan po mga momshies, no? Minsan di natin ma-let go. Mamaya pag-uusapan pa natin yung let go na yan. Okay? So, ano ba ang iyong mga wish ba yan? Resolution? New Year's resolution? Madaming mag-New Year's resolution. Ikaw, isa lang. Isa lang. Ako po makapag-start ng growth, ayan, sa aking, career. Okay. Ayan. For 2023, ayan, yung ino-offer nyo, Mami, na, na schooling, ayan. Aral, yes. Praying for it, na magawa yes, ko siya this 2023.
Yeah, maganda yan kasi po yung ating pong learning ay hindi po din tumitigil yan. No? It only stops when we are already out of this world, no? At nasa ibang world na tayo. And maganda po tuloy-tuloy ang ating pong ginagawa. But today, ang ating pag-uusapan because it is the paghihiwalay ng ating mga buhay from 2022 ay we will look at it as something na kakaiba. Kasi meron kang puso dyan eh. So we'll talk about love. Yan. Yes, Hindi po po. Valentine's lang ang love, di ba? No? We have to bridge, no? The connection from 2022 to 2023 with love. Wow, ganda, di ba? No? Reconnect, no? And live. We are not living love, but we are using it, pulling it out to construct a bridge to 2023. So yung pong love na aming bubuuin ay naka-anchor po sa iba't ibang mga bagay na isi-share sa atin ni Ma'am Shiemi. Primarily yung kanyang naging karanasan as a child na solo child, no? Na iniwan, no? Medyo nagkaroon ng challenge, no? Kasi wala si nanay. And biglang dumating ulit si nanay. Parang gano'n, no? So parang kamukha nung ating aalis tayo sa 2022 and then we will look at 2023. So paano muna bridge yung mga bagay-bagay na yan? So ilang taon ka nga ikaw ay naiwan ni nanay? 2 years old po. As in, yan? At 2. Apo. Ang bata, toddlers, no? Yes So, po. oo. So you're the bunso? Pangalawa po sa bunso. Bali, 8 months po yung bunso. Oh, so you have another kapatid during that time na 8 months. Apo. And then suddenly, biglang si mommy, biglang na out of your world, no? Yes po. And then, so, naiwan kayong isang 8 months at saka ikaw na 2. Meron pang older. Ano po, bali 4 po kami lahat. Ayan. 4 kami. Yung panganay po nung time na yun ay 6 years old. Tapos 4, tapos ako po. Tapos yung bunso. Every 2 years ang halos ang gabi. Yes po, every 2 So, years. So we can consider that as the old, no? As the old era, kagaya ngayon, as the old 2022. And then you will be moving into a new one, which is 2023. So during that time na ikaw ay 2 years old, ano yung memory na naaalala mo? Actually, mami, ano nga wala. Totally wala talaga. Hindi ko alam yung name niya, hindi ko alam yung kung anong itsura niya, yung boses, wala talaga. As in, totally wala. Kaya kapag may naririnig ako na hindi ko alam. So si Papa mo, hindi naman siya nag-asawa. Hindi siya kumuha ng ibang mami para sa inyo. Meron po, mami. Meron siyang asawa. Kaya parang nirent kami ng bahay para sa amin lang 4 na magkakapatid. Nung nung malaki na yung ate ko. Ayan. Tapos si Papa ko, doon siya nakatira sa kasama niya. Kasi di ba sila kasal. So, doon sa kasama niya. Tapos umuwi siya sa amin every weekend lang. Every So, weekend. yung ate ko lang po talaga yan, shout out sa ate ko. Yan. Yung ate ko po talaga yung nagpalaki sa amin. Ganyan. Naku, nakakatuwa, So parang 4 kayong magkakapatid, magkakasama kayo. And si ate ninyo ang talagang manager ninyo. Yes po, opo. Sa So lahat. how old was si ate during that time? Mahigpit po. How old siya noon? Mga ilang taon siya? Mga grade, siguro po mga high school na rin siya nung iniwan kami ni Papa sa kanya. Talaga? Okay, so at high school yung edad niya, tapos kayo yung kanyang inaalagaan, Siya ang naglalaba, nagluluto lahat. Nagtuturo sa amin sa school. At ang nakakatuwa doon ay mukhang responsable si ate mo. Opo. Siguro dahil nakikita niya ayaw niya na lumaki kami kumbaga maramdaman namin na wala kaming nanay. Kaya ginampanan niya lahat nung responsibilidad bilang nanay. Okay, so si ate ang nakagisna ninyo na parang nanay nyo, tapos si tatay nyo, sinecheck naman kayo, binibigyan kayo ng suporta every week.
So, lumaki ka ng gano'n yung iyong Yes po. buhay-buhay. Ano? So, dito sa ating binubuo na salitang love ay siguro maitatanong ko rin sa'yo. So, lumaki ka ng gano'n. Ano yung mga bagay na sa tingin mo ay parang nadiskontento ka ba? Nagkaroon ka ng mga confusion, mga gano'n? Nagalit ka kaya, no? Opo, sobra talaga yung yung hatred nung Mm. growing up. Growing up, dahil nga papa ko yung nagpapalaki sa amin, yung gupit namin dati nung bata kami, puro barbers. Oo, so lagi kami inaasar sa school. Tapos yung pag may mga events, ang damit namin, kung anong damit ng bunso kong kapatid, yun din yung damit ko. Tapos puro panlalaki. Ganyan. So, hindi kami yung normal na nakakapamili ng damit na dress, ganyan, na pambabae. Kasi, yun nga, yung papa ko yung namimili ng gamit namin. So, puro panlalaki yung nabibigay sa amin. Tapos, syempre po, pag nakikita mo sa school, hinahatid yung classmate mo ng nanay, ganyan, may baon, ganon. So, kami kasi Caring, walang no? nag-aasikaso na yung magpe-prepare ng baon, tapos maglalagay ng bimpo sa likod, ganyan. Nakikita ko dito, yung inyong paglaki bilang magkakapatid ay kakaibang-kakaiba compared dun sa mga kinukwento mo nga na mga nakikita mo sa eskwelahan at siguro sa inyong mga kapitbahay, nakakatawag pansin din kayo, no? Na Opo. wala ba nagpresenta na kapitbahay na ako na lang magnananay sa inyo? Di ba? Wala. Oh, so parang nakikita rin kayo ng mga kapitbahay, mga kaanak ninyo, no, na kayo ay naging very independent, no, sa inyong buhay-buhay. And so, sa ibang kapatid, dahil apat kayo, kumusta naman yung mga iba? Actually po kasi may rule sa bahay namin na bawal magbanggit ng tungkol sa mama ko. Rule ng Oh, papa ko yun. So, mm, kaya po growing up, wala talaga kaming, I mean, hindi namin alam kung anong feeling nila kay mama kasi bawal siyang pagkwentuhan, bawal siyang banggitin. Even yung name ng mama ko, bawal siyang banggitin. Tapos wala rin po kami pictures na kahit na ano. Same mm, thing with sa mga tito, tita at mga pinsan, pinagbawalan din sila na banggitin or kwentuhan kami ng about sa mama namin. So mm. para kasi ganun, siguro ganun kalaki yung galit ng tatay ko sa nanay ko. So restricted talaga, ano? So, bali nalaman ko nga na yung pangalan ng mama ko, ano na po, nung magka-college na ako kasi mag-enroll ako. Tapos nakita ko yung birth certificate ko. Doon ko po nalaman yung name nung ano. Kaya yung alam mo kung anong galit ba nung kapatid, hindi po kasi namin napag-uusapan nung time na yon. Kasi bawal siya pag-usapan. Surprisingly, pati kamag-anak ng nanay ninyo, wala rin kayong contact doon. Puro kamag-anak ng Wala. papa. Ang natatandaan ko, Mami Bessie, yung tumatak sa akin before, yung lola ko, nanay ng mama ko, nagdadala siya sa amin ng mga pagkain sa Mm, bahay. mm, mm. Pero hindi ko matandaan kung kinder na ako or 5 years old or 4 years old. Basta yun lang naalala ko na may matandang nagdadala ng pagkain sa amin. Tapos lately ko na lang nalaman din sa ate ko na lola pala namin. Mm. Sabi niya, mama ni mama yun. Pero hindi din siya tumagal sa Hindi rin po. practice ng gano'n. Kaya Hindi. talagang detach, ano, at nagkaroon ng kaibahan ang inyong pagkapalaki. Okay. So, dahil binubuo natin yan, siguro we will view that as yung iyong 2022 na nakaraan, di ba? Na hindi siya para nabalikan kasi nga, tapos na, no? Na Yes ngayon, po. grown up ka na. At meron kang ginawa na paano mo na i-let go, no? Kasi itong mga ganitong klaseng damdamin, no? Bilang isang anak. Kasi kailan mo ba na-let go pala muna? Na-let go mo nga ba? Actually, na-let go, yung totally let go na po talaga. Yung, bago po ako ikasal, siguro Hmm. 2016 po siguro. 2018 po kasi ako pinasal. So, Hmm. 2016 po siguro. Talaga totally wala na talagang, galit or something na. Pero 2011 po, hinanap ko yung mama ko.
Trigger po kasi talaga sa akin para magalit ako sa kanya na sobra. Yung may event po ako noon sa school na 2006 na nabigyan po ako ng opportunity to study abroad sa USA. Tapos, dahil minor po ako sa DSW, 1 week before my flight, hinold po ako ng DSWD kasi wala daw po akong consent from mother. So, before po kasi, di ba, ang batas natin, kapag minor ka, dapat may consent ka, nasa nanay, hindi sa tatay. So, yun po yung talagang sabi ko sa sarili ko, galit na galit ako sa nanay ko. Kasi sabi ko, wala na nga siya tapos parang binabalik. So, nagkaroon pa ng mga hearing, ganyan. Tapos, kailangan namin humanap ng witnesses na kami ay inabandon na talaga ng nanay namin. Tapos, maraming interviews from the SWD. So, talagang doon ko po na-realize na ang laki ng galit ko sa nanay ko. Kasi, every interview po, parang lagi ako umiiyak. Sabi ko, ang sakit po kasi marinig, di ba, na although alam mo na inabandon na ka na, pero ang sakit marinig na from other people na inabandon na ka ng nanay mo. Tapos, meron pa yung ano po, yung parang certificate of abandonment, something ganun. I-present mo sa DFA para i-grant yung visa at makaalis. So, meron po kaming ganon certificate na nagpapatunay na yun. Kami talaga yung abandon. So, napakasakit po. Nung third year high school po ako noon. Lumabas po yung certificate 2 days ng flight ko. Kaya parang nawalan ako ng gana. Hindi ka na umalis? Umalis po ako. Tapos, I promise myself nga na mag-aaral ako mabuti para yung mga po ng anak for revenge na pag nakita ko siya, sabihin ko sa kanya, hindi namin siya kailangan, kaya namin, mga ganun po. So, yun po yung sa akin, nag-motivate sa akin before to study hard, ganyan. Para ipakita sa kanya, one day, pag nagkita kami, meron akong sa kanya. So, ganun po yung mindset ko before. Oo, I have achieved if kahit wala ka. I don't need you. I don't need you, oo. So, sabi mo 26 or whatever year, So, finally, umabot ka rin dun sa time na ayaw mo na ng ganong klaseng feeling. Tama, di ba? And then, you let go. So, ano yung process ng letting go? Is it something na, bakit mo naisip yun? Nung hinanap ko kasi siya, ang dami kong questions sa kanya. Pero hindi ko natanong, Mami, ganun pala yon. Pag nakita mo na siya, wala na, parang na-speechless ka na. Kasi first time. Tapos after ilang mga taon, may communications kami. Tapos tinry ko na yung bunso kong kapatid. I-meet up silang dalawa. So, napag-meet up ko yung bunso kong kapatid. Tapos later on, yung kuya ko, nagkaroon siya ng drug addiction. Tapos parang tinakwil siya dito sa amin. So, kinontak ko yung mama ko. Sabi ko, for 28 years, sabi ko, it's time na bumawi ka. Sabi ko sa kanya. Oo, talaga, no? Oo. Then sabi ko po, dadaling ko dyan si kuya, yung sinundan ko po. Kasi sabi ko, wala nang gustong tumanggap dito. Trigger po kasi ng mama ko, sige, dali mo dito, alagaan ko. So, for 3 years na tumira din yung kuya ko, inalagaan niya. Sobrang natuwa po ako kasi yung kuya ko, nagsabi siya na, parang yun lang yung kulang talaga. Yung love and care ng nanay. Kaya siya napunta dun sa point na nagrebelde, So, from that point po, nakita ko yung ng mama ko, yung pagpupursige niya na makabawi sa amin. Tapos yun po, pinag-pray ko lang din. Tapos, ayun, ang Lord ang gumawa ng paraan para ma-heal yung heart ko. And I decided na sabihin na rin sa papa ko na meron akong communication sa nanay ko, doon ko dinala yung kuya ko. Pick up natin yung sinabi mo na it's the Lord who will work out sa ating mga puso. Kasi sa iyong kwento talagang napakahirap mag-let go doon sa mga bagay-bagay na yon. So ang tanong po natin, mga momshies, sa atin pong paglipat sa papunta ng 2023, ano po kayo yung mga bagay na ating ile-let go? Meron ba tayong mga frustration sa ating trabaho? Meron ba tayong mga bagay na nagbigay sa atin ng mga kasayahan din,
minsan alam mo, kahit kasayahan, ile-let go mo rin. Kasi kung hindi na ito nakakabuti sa atin. So, yun yung bottom line, no? Ng ating po mga ile-let go. These are the things na hindi po makakabuti sa atin at magiging mabigat, no? Kung tatangayin natin siya sa 2023, no? Maaaring isang relasyon na nagbigay sa atin ng saya, no? Pero hindi siya pwedeng dalhin no? Iiwanan na natin siya for 2023. So we let go. Okay. At para po sa ating dagdag na greeting sa ating pong New Year, ay tawagin po natin si Mami Malu Tumuran para po siya magbigay sa atin ng mga ilang paalala. How are we going to remain fit? Ayan, sa atin pong buhay-buhay bilang mga momshies. Magandang hapon mga moms at heart. Mami Malu Junisha Tumuran para sa mga reminders how to be fit to be mom. Excited ba kayo dahil tayo ay haharap na naman sa panibagong taon ng 2023? Dahil ang ating segment ay Fit to be Mom, nais kong iwanan sa inyo ang salitang FIT. Ang F, you focus on the things that you can still do. Kung may mga bagay na hindi mo nagawa ng 2022, yes, pwede pa itong ipagpatuloy, like trying to find new hobbies and interests. Kung may mga lugar na nais mong bisitahin at hindi mo nagawa ng 2022, pwede pa itong ipagpatuloy. Importante kasi na tayo ay nakafocus sa mga bagay na maaari pa natin gawin. Huwag kang malungkot kung hindi mo ito nagampanan ng 2022. Kaya susundan ko ito ng I. Ang I ay intentional in changing your mindset. Kasunod nito ang T. Ito ay thoughts. Kailangan magtulungan ang I at saka ang T. Dahil dun nga sa I, you need to be intentional in changing your mindset. Pagdating kasi sa thoughts, kailangan malaman mo ano ba yung mga dominant habitual thoughts mo. Ito ba ay itong negatibo, ikaw ba ay positibo? Like, magpipiknik kayo dahil negatibo ka ay uulan, so hindi ka na lang tutuloy. Sasakay ka sa bangka ay tataob to. Imbis na you want and you can still enjoy the moment dahil nagiging negatibo ka, hindi mo na i-enjoy ito tuloy. Ikaw ba ay hopeless or helpless? Mga bagay na kailangan alamin mo as you analyze and evaluate your thoughts. Importante na tayo ay manatiling positibo. Tandaan, ang pagiging fit ay hindi lamang maging physical. Ito ay kailangan ng mental. Kaya F is focus on the things that you can still do. I, intentional in changing your mindsets, ang thoughts, and know your dominant habitual thoughts. Be positive always. Hindi lang mental ang kailangan nating gawin, maging ang ating physical ay kailangan din nating harapin. Kaya bigyan din ng panahon ng pag-eeksersisyo, lalo na natong Kapaskuhan na tayo ay naging abala sa mga gatherings at mga reunions, tayo ay napakain ng gusto. Kaya konting exercise din ang ating gagawin. Sana po ay nakapagbigay tulong sa inyo ang reminders ng Fit to be Mom, ang inyong Mami Malu, ang mga pusong ina. Maraming salamat sa iyo, Mami Malu. At tunay naman na yes, we will face our 2023 with fit heart, fit mind, fit. Kasi marami na lang po tayong challenges. Okay? So, ngayon po ay puntahan naman natin dahil love yung sinasabi natin kanina. So, natapos na tayo sa letter L of love, which is let go, no? And congratulations kay Mami Emmy, no? Kasi hindi madali yung pinagdaanan. Pero on your part, you're able to let go by the grace of God. Ayan. So, talaga maraming mga bagay na sa atin ay pwedeng gawin, no? We just have to be willing, no? Na parang, Lord, alam ko po itong feeling na to ay hindi po makakalugod sa iyo, no? Kaya, Lord, ikaw na yung tumanggal nito kasi hindi ko to kayang tanggalin sa aking sarili. But, andiyan ka, no? And I'm very sure na yun, mag-a-act si Lord, no? Minsan, kinakaya kasi natin yung parang, ako na lang ganyan. No, we cannot do that. Nandun pa rin lagi yung ating galit sa puso, yung revenge, no? Okay, so let's go to the open door. Ayan, so bumukas ang pintuan, nagka-reconcile kayo. What are these doors na paano siya bumukas? Ano yung naging parang susi that I have to open it? No, ganyan.
Ano, mami, siguro nakita ko rin yung willingness ng mama ko uh, to accept us and to ask for forgiveness. Kasi nung time na minute ko siya, wala lang siyang ginawa kundi umiyak and say sorry. Yun. Tapos, nung nakaka-communicate ako sa kanya, sinasabi niya sa akin na gusto niya na makausap din yung mga kapatid ko, ganyan, and ano tawag ito, to ask for forgiveness. And nangyari naman siya by the grace of God na unti-unti, no, napatawad at the same time, napatawad din ng papa ko. So, yun talaga yung prayer ko na simulan. Kasi mabigat dalhin yan sa isang tahanan, yung merong galit sa puso, tapos yung mga bagay na kasi minsan hindi mo siya pwede talagang isa-isang tabi, no? Pero in your case, nakita natin yung let go. And then the open door is parang umabot si mami ng kamay din, But it took 28 years, tama ba yung dinig ko? 28 years bago kayo nag-reconcile? Opo. Lahat kami. Opo. Wow, so you were a toddler, 2 years old. Wala talagang imposible kapag si Lord ang pumilos, Siya ang magbubukas ng mga pintuan. Kasi hindi lang ikaw ang pumapasok. Meron kang mga kapatid, And ang isa na nagbukas din ay ang iyong nanay. She recognized yung kanyang ginawa na isang bagay siguro out of the many years, na nagkakahiwalay kayo. Palagay ko, meron din siyang yearning, sa puso niya na isang araw makita naman ng mga anak ko. Di ba? Yung ganong klaseng pagnanais ng isang nanay. Of course, wala. So, yung mga kapatid mo ring iba, so how were they? So, ganun din ba sila kadali, kagaya mo? Kasi ikaw, ninanap mo talaga si nanay niyo di ba? Actually, madali naman po yung bunso kong kapatid kasi dahil nga bunso at ate ako. So, nung pinag-meet up, nung namatay kasi yung lola ko, kilala niya kasi yung lola ko nagdadala po sa amin ng food. Doon ko siya dinala sa burol. So, doon niya po na-meet yung mama ko. So, okay naman po sa kanya. Siguro dahil wala rin siyang hinanakit na dahil hindi niya na-experience. I mean, wala pong attachment kasi 8 months lang siya nung iniwan siya. Tapos yung kuya ko naman po, nung una, nasabi ko dadalhin ko siya kay mama, nagulat pa siya. Pero dahil parang lulong siya sa droga nung time na yon and alam niya na kailangan niya. So sumama na rin siya. And naging okay naman po. Ang pinakamahirap po siguro na ko yung ate ko. Ayan. O kasi siya lahat yung naging shock absorber di ba, no? Opo. Sa kanya po ako medyo nahirapan kasi yung ate ko po parang lahat yata na hinanakit. Yun. Actually, nung nalaman niya na pinuntahan ko si mama, galit na galit siya sa akin. Sabi niya, bakit pinuntahan mo pa? Bakit inano mo pa na, kumbaga, parang okay naman na tayo, bakit kailangan mo pang puntahan, ganyan, hanapin. Parang ang feeling niya, magugulo lang lahat. Ganon. So, na lang po parang as time goes by na nakikipag-communicate pa rin ako sa nanay ko. Siguro na din siya, yung ate ko. Later on, nung nagpunta dito sa Manila yung mama ko, minute namin siya kasama yung papa ko. Okay naman po. Hindi lang umiimik yung papa ko. Pero yung ate ko, nag-uusap naman sila. Tapos, ngayon po ay lilipat na from 2022 to 2023. So, maging observant po tayo, Ano po ba yung mga pintuan na bubukas, Kasi maaaring ng 2022, ang dami nating mga gustong pintuan na ibukas, Huwag lamang po tayong magsawa gaya nitong relationship na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan, na pag tiningnan natin, kung yung sarili mo lang, 28 years, sabi nga ng ate mo, hindi ka natin kailangan, bakit pa? Wala na. Hindi ka na namin na kailangan, lumaki na kami lahat, meron na kami mga kanya-kanyang buhay, At saka matatag na kami, nakatapos ng pag-aaral. Ikaw, sa Amerika ka pa nakakuha ng scholarship, So, karaki pa. Wag na lang, di ba, Pero, wag po nating pamayaniin yung ganong klaseng kaisipan kasi hindi natin alam ang Panginoon na meron siyang nakalaan na ibubukas sa atin. And itong babati sa atin si Mami Tin Mosuela kasi ito po ay mukhang merong open door na pupuntahan ngayon pong 2023
from being a working mom to something, na very challenging po sa kanyang buhay. So, welcome sa'yo, Mami Tin, for your greeting. Happy New Year, beloved Kamamas at Heart. I am here to greet you a prosperous one, and I just pray that you have had a very happy Christmas celebration with the family. But today, allow me to give you some tips on how to enjoy 2023. I will be using 4 letters. R-E-S-T, rest. Ano ho bang ibig sabihin nito? Una, R is for remembering. Remember all the triumphs and trials we have had for 2022. Looking back, we can see God's goodness and His guidance. We look back and realize how faithful God is, then there's no reason for us to be fearful for the year 2023 because God is with us. Pangalawa naman po, let's expect something new. E is for expect. Expect new and exciting things from the Lord. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Matatagpuan po natin ito sa Isaiah 43 verse 19. There will be changes in the new year ho, and consider them as the new things God is giving us. Another is S. Set a specific time for daily devotion or our quiet time. In the busyness of life, we tend to become restless and preoccupied. So let's sip coffee or tea early in the morning or late at night and enjoy the presence of the Lord. At panghuli, T. Thanksgiving should be a lifestyle. When we are thankful for all the circumstances that come our way, we can be at rest. The Bible tells us not to worry about anything, but in all our prayers, we have to ask God for what we need, always asking Him with a thankful heart. So if you want to rest in 2023, learn to R, remember, E, expect, S, set a specific time alone with God, and T, thank Him in all circumstances. Happy 2023, mga Kamams at Heart. Maraming salamat sa iyo, Tin, at sana po ay nakadagdag po sa ating paalala sa mga paghubog sa ating mga pusong ina, lalong-lalo na nga po ngayong panahon na tayo po ay lilingunin ang ating pong 2022, and we're going to say welcome mamayang gabi po para sa 2023. Ang inyo pong Mami Beserios ay kasama all the way from, nasa Silang ka ba ngayon? Emmy. Ma'am si Emmy, At ang kanya pong ibinabahagi sa atin ay hindi po ito madali na isang karanasan ng anak na inabandon, At sabi mo nga, nakalagay pa si legalidad, yung abandon na yan na papel, di ba? Na naging daan para parang akala mo ay hindi masagawa yung isang napakaganda sanang bagay na magaganap. But then naganap, kaya lang yun, kailangan may certificate pa na. So, dahil ang ating pinag-uusapan ay LOVE, kasi ang love po ay isang bagay po ito na napakaganda po na maging pundasyon ng ating paglipat from the 2022 to the 2023. At ito po pinag-uusapan natin na karanasan ni Mami Emmy ay talagang ito po ang kitang-kita. Love, di ba? Now, how do you feel? Do you feel like you have other plans, you have other dreams, ganyan? Ano pa? Nung na-time po na forgive ko na, as in sobrang gaan po sa pakiramdam, na parang nung wedding ko, sa aming magkakapatid, minake sure ko talaga na ihahatid ako both mother and father. So, naihatid ako sa aisle ng nanay at tatay ko. So, that's, may dream nung bata pa ako. Since nung elementary ako, sabi ko, paano kaya yung pag kinasal ako, wala akong nanay? Wala maghahatid sa akin. Pero, God answers prayer through talagang pinag-pray ko na nga po ang simula nung nakilala ko ang Lord, ang pinangahawakan ko talagang life verse ko is yung Isaiah 49:15. Yung sabi doon, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born?
Sabi ng Lord, though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you in the palms of my hands. So, sobrang ano po siya, no, reassuring na kahit na yung nanay ko makakalimutan ako, meron pa rin akong Lord. And hawak niya ako, kumbaga ganun. Parang yun po yung pinanghahawakan ko. That, ayun, parang pwede kang mag-rest sa Panginoon. Kahit na you feel empty, na may kulang sa'yo, ganyan. Victorious ka dahil nandyan ang Lord. Ayan. So, parang ngayon po, ganun yung pakiramdam ko. Talagang hindi na ako umiiyak, hindi na ako naiinggit, ganyan. Talagang God answers prayer. Yes, at ang nakita ko dito, kaya siguro among sa buong pamilya ninyo, no? Of course, nagkaroon ng reconciliation. Ang tatay mo ay nakikipag-usap na kay nanay, although medyo may distansya yan, Oo. Pero, sa'yo, no? Parang you really embrace the whole, no? Parang ikaw yung among the siblings and in your whole family. Ikaw talaga palagay ko yung very, very happy to feel that victory. Desire mo siya ever since, di ba? Yes po, simula nung bata ako. Ang ano ko talaga, kaya po 29 years old na ako nagpakasal. Yung mga kapatid ko kasi 20, 23, ganyan. So, nag-asawa na sila. Ako 29 kasi inantay ko talaga na naiyahatid ako ng mama ko. Pag It's kinasal worth ako. the wait. Opo, worth the wait po. So mga mamshis, no, as we leave 2022 and enter 2023, we can be assured of the victory, no, that is in store for us. And alam mo yung pinagsama na victoriously resting, no, kasi ganito yon, we need not fight as from victory, but we are fighting for victory. Parang kasi pag nagpa-fight tayo for victory, parang nandoon yung natin yung parang bigat, no? Kasi gusto ko magnalo ako, no? Gusto ko ganito yan. But if we say that we are fighting from victory, kine-claim mo that you have already the victory. Yes. You are overcomer because God said, I have overcome the world and He is in us, no? Now, ano naman yung tawid nito sa resting? Eh di makaka-rest ka talaga. Kasi compared sa fighting for victory, sa fighting for victory, ikaw mag-iisip ng mga strategies, ikaw mag-iisip ng weapons mo, di ba? Ikaw gagawa ng mga paraan mo. So it's a tiring kind of work, no? That's the difference of our faith in the Lord Jesus, no? Tayo, resting from deeds, no? Resting from deeds. Because it's all the deeds of the Lord, hindi sa atin, no? Kaya talagang secure tayo na, ay, nako, we can take our rest. And when we have that joy of being victorious and at the same time resting. Kung dami nating mga usapan, So, pakinggan natin na itong si Mami Arlene, ang ating guru ma'am, para naman sa kanyang pahatid na bati sa atin for this New Year's Day. Mami Arlene? Hello mga Mamshi! Si Mami Arlene po, ang inyong guru ma'am, bumabati ng Happy New Year! Naway maging mapagpala at talagang maging prosperous ang 2023 para sa lahat. Ang mga nakaraang taon ay puno ng struggles at marami talagang mga problema. But we are still hopeful na ang taong ito ay maging kakaiba. And always remember to put our hope and trust in God. Dahil siya ang may hawak ng ating buhay. Kaya naman, be prayerful and commit all our ways to God. And again, this is Mommy Arlene, ang inyong guru ma'am, bumabati ulit ng Happy New Year to everyone! God bless you! Maraming salamat sa iyo, Mami Arlene, sa iyong pagbati sa ating mga mamshis ngayong panahon ng bagong taon. Tayo ay humaharap sa ating 2023 ng punong-puno ng kasayahan. Dahil ito nga pinag-uusapan natin, magaan ang pagharap natin kasi we let go. At hindi lang yon, nakakasiguro tayo that in 2023, meron na naman tayong open doors, no? Maaaring ng 22, baka kukunti yung doors na to. Ngayon, marami ba? Take note, no? Manalangin po tayo, baka lahat ng pintuan mapasok natin, And when we do the trust, no, sa ating Panginoon,
we need to also be reminded that He is the overcomer, and because of that, we are fighting from. Meron na po tayong victory in us, no? And then because of that, we can enjoy victoriously resting. So kami po ang magkatandem, ang Mami Bessie at si Mami Emmy. Ay mapagpapakita po muna tayo ng slide, no? Para po dito sa ating summary, no? Ito lang po yung slide na ito is just to show you yung akin po kaninang sinabi na ano ba yung nakapaloob sa love. Okay? So, ang huli, yan. What is huli? Emmy, ano yung huli natin? Yan, nabanggit nyo na kanina, Mami, no? Medyo nyo na kanina siya, yung embrace a new you. Ayan. So, yung last po natin is, dahil nga 2023 na, no? Panibagong taon. Ayan. So, dapat, i-embrace natin yung bagong ikaw. Ako po, in-embrace ko yung bagong ako na ako ngayon ay may mama na, yan, may mother na. And because I embrace that, yung forgiveness sa nanay ko, I also embrace a new me na ready na akong maging nanay. Ayan. Na kaya ko palang maging nanay. Kasi before po talaga, parang takot ako maging nanay kasi I never experienced having a mother. So parang hindi ko alam, mapapalaki ko ba yung maayos yung anak ko? Baka maging katulad lang ako ng nanay ko. Parang ganun po yung mga thinking ko dati. Pero dahil nga naitawid yung yung dating ako, na-embrace ko yung bagong ako na binigay, yung identity binigay sa akin ng Panginoon, no? So I was able to overcome yung fear ko na yon. And na-embrace ko yung bagong ako na nanay na, at ngayon meron na akong 2-year-old turning 3 na this January 9, no? Yung aking baby boy. Ayan po. At ako ay nanonood sa iyong pagiging nanay. So sa ating po mga momshies ay ito po ay matyagang nagtuturo sa kanyang anak, no? At very productive naman ang nagiging response kasi nagkakaroon si bata ng initiative, no? Sa kanyang mga ginagawa. And you look so fulfilled, no? Kasi okay, mga momshies kasi ito po yung nangyayari kapag po we resist, no? Ayaw natin yung bago at mga pagbabagong ginawa ng ating Panginoon. Remember, if you are in Christ, you are a new creation. And being a new creation, we need not struggle about it. We don't look back at sayang naman, sana pwede pa. Yung mga ganong bagay, no? We need to embrace, no? Pag sinabing embrace talaga, hindi isang daliri. Pag embrace, yung talagang dalawang arms, no? Mahigpit na yakap, no? Hindi yung loose and ano. So, nakakatuwa, no, ang iyong story, Mami Emmy, and the way that the Lord gave us wisdom para i-connect natin ang word na love, no? And magbigyan din natin ito ng flavor to usher 2023, coming from 2022 na tayo ngayon ay papasok sa isang bagong taon. Kaya po, napakaganda to bridge it with our let goes, no? Yung mga bagay na hindi rin makahalaga po dapat or kahit mahalaga, but kung kailangan i-let go, we have to let it go. Let's look for the open doors that the Lord has prepared for us. And let's remember, He'll be the one to work it out so we can victoriously rest. And when we're there, yan, magkakaroon po tayo ng new look, new you, new us, no? So we need to embrace it. Meaning, tanggapin natin with all heart and believe, no, that this new thing that the Lord gave us is always the best. Okay? So, tawagin natin si Mami Weng De Rosario para sa kanyang mga paalala, greetings din naman, ano, ngayong bagong taon sa kanyang heartbeat portion. And after that, tayo po ay pangungunahan sa ating closing prayer ni Pastora Mami Ami. And some explanations about prayer po ni Pastora Kit De Guzman, ang ating pong coordinator from Nueva Ecija chapter ng Praying Moms. Heartbeats. Masagana at maligong bagong taon po sa ating lahat. Ang New Year ay panahon ng pagpapasalamat sa mga tagumpay natin sa nakaraang taon. At ito rin ang panibagong pag-asa upang harapin naman ang panibagong taon.
Madalas nating marinig ito, bagong taon, bagong pag-asa. Paano naman tayo mag-uumpisang harapin ang tama kung wala tayong gabay? Sinasabi po sa Isaiah 40:31, ngunit lalong lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Napakaganda pong gabay ito, sa gayoy magkaroon tayo ng tamang pananaw sa pagtahak sa panibagong pagkakataong ibinigay ng may kapal. Magkaroon tayo ng excitement sa mga planuhin natin sa buhay. Ano-ano nga ba ang mga bagay na nilulook forward natin mga momshies? Kasama ba sa listahan natin ang paghuhog at maging maayos ang relasyon sa ating mga anak? Kaya mo na bang sabihin, anak, halika, mag-usap tayo. Pwede bang mag-umpisa tayo ng tama ngayong taong ito? Tayo pong mga magulang ang unang gagawa ng hakbang upang i-reach out ang mga bata. Buksan din ang puso to reconcile with our spouse kung may hindi pagkakaunawaan. Ano man po ang ating pagkukulang at kabiguang naranasan sa nakaraan, ang habag ng Diyos ay lagi lang naririyan. Bigyan mo ng pagkakataon na ito'y tuklasin upang bagong pag-asa ay iyong maranasan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Yan po ang pag-asang ating mapanghahawakan. Lamentations 3:22-23 says, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Mapapaawit po talaga tayo sa kabutihan ng Diyos. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Magandang araw mga momshies! Ako po si Dr. Kit De Guzman at narito ang ilang tips para sa ating mga praying moms at heart. Bilang mga babaeng may takot sa Diyos, syempre, ang pagbabasihan lang natin ay ang kaniyang salita. Kapag panalangin ang usapan, hindi pa huhuli ang mga kababaihan dyan. Anumang edad, propesyon o estado sa buhay, pawang mapanalanginin ang mga ina ng tahanan. Ang tanong, paano nga ba manalangin? Gusto mong manalangin pero hindi mo alam paano magsisimula? 3 K ang aking tip sa iyo ngayon. Parang pangalan ko, Kit. Unang K, kilalanin kung sino ang iyong dadalanginan. Aba, mahirap namang lumapit sa hindi natin kilala, di ba? Ang Ama sa Langit, ang ating Diyos na buhay, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang ating dadalanginan. At lahat ng panalangin ay kanyang pakikinggan kapag ito ay sa pangalan ni Jesus lamang. Tanging pangalan ni Jesus ang kinikilala sa silong ng langit na siyang makapangliligtas sa atin. At sa kanyang pangalan, maaari nating gamitin upang maging mabisa ang ating panalangin. Pangalawang K, kausapin ang Diyos. Hindi na kailangan ng paulit-ulit na salita o yung mga minimoryang panalangin. Ang nais niya, ano bang laman ng puso at isipan natin? Kausapin natin siya mula sa ating puso, mangusap sa Kanya at sabihin natin sa ating Ama bilang Kanyang mga anak ano ang ating kailangan. Dahil siya ay handang makinig, handang tumulong at anumang tulong ang ating nais. Pangatlong K, kalooban niya ang masunod. Sa ating pananalangin, hindi maaari na ang gusto natin ang ipipilit natin, di ba? Kung kalooban ng Panginoon, ito ang ating ipanalangin. Maging handang tanggapin ang anumang tugon ng Diyos sa iyong panalangin dahil ang pangako niya, ang anumang panalangin na ating idudulog ayon sa kanyang kalooban, ito ay kanyang ipagkakaloob. Ito po ang inyong Ma'am Kit De Guzman mula sa Praying Moms at Heart, Nueva Ecija. God bless you. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa dakila mong ngalan sa lahat ng iyong kabutihan sa amin pong buhay. Bagamat maraming pagsubok ang aming naranasan sa panahon ng pandemic, masigit naman ang pinaranas mo sa amin na biyaya at kahabagan.
Ipinamalas mo sa amin na hindi mo iniiwan o pinababayaan ang sinumang sa iyo ay nagtitiwala. Maaaring hindi tulad na ng dati ang aming sitwasyon, pamilya o mga inaasahan sa aming buhay, ngunit isa lamang po ang tiyak, ikaw po ay sumasa amin. Sa pagwawakas po ng taong ito ng 2022, aming pong dalangin ang patuloy mong paggabay at pag-agapay sa aming buhay sa lahat ng oras. Maraming salamat, aming Diyos, aming Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong tatlo. Mommy Weng for your heartbeat at ang ating Pastora Kit para sa kanyang mga tips and prayers. And of course, si Pastora Ami all the way from Vietnam ay nagbigay sa atin ng ating closing prayer. Okay? So, Mami Amy, ano ba ang ating star for this time? Ayan, gusto ko pong magpasalamat muna no, sa lahat ng nakinig ng aking story. Ayan po. So, ang aking pong star, ayan po, gusto ko pong ibahagi sa lahat ng Momshies at saka lahat ng nakikinig at nanonood yung aking pong life verse ngayon. Ayan, dahil ako'y nabago na, nakatawid na, no? Nakatawid na sa 2023. Ayan, so ang aking pong life verse ay Colossians 3:23. Ayan, sabi po doon, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters. So sa moving forward, no, in 2023, sana tayong mga Momshies, we do it for the Lord and not for human masters. Ayun po. Amen, amen. And with that, I will again greet you. Happy 2023. Thank you so much for joining us dito sa kahuli-huli ang broadcast for the year 2022. Thank you very much, Ma'am. Thank you po. Naman po, nagtatapos ang ating isa na namang pagsasama-sama dito po sa ating programang Moms at Heart. Nahubog po ba ang ating mga pusong ina? Very challenging ang narinig nating story. Ano po, no? After almost 30 years ay nag-reconcile. But all because there is the Lord who is in control, arranges everything. So sana nga po ngayong bagong taon ay magkaroon din tayo ng mga bagong pag-asa as we look forward dun sa ating LOT. Ayan. So kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan sa karoon po natin ang mga susunod pa pong mga programa. Meron po tayong bagong theme for January at yan po ay yan, mga bago lahat pong ating sabi. Salamat po doon sa mga sumama sa atin over YouTube, FEBC Radio TV, o di ka naman po sa ating Facebook, FEBC Radio, o di ka naman po ay doon po sa Moms at Heart or Memory Month. Kaya naman po ay nakinig lamang sa ating AM band 702 DCS. Lahat ng yan ay miyembro tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Mami Best Serious po, di lamang nagpapasalamat kung hindi nagbibigay po ng pagbati na sana po ay maging punong-puno ng pagpapala ang ating pong papasok na 2023.